white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sins have left the crimson stain, He washed it white as snow. Nothing good have I tried, whereby Thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Pastor N, ready to preach the Word of God? Let's call Pastor Norman Millares, Seventh Grace Baptist Church, San Pablo City. Magandang umaga, o tanghali na. Alas 12. Sa inyong lahat, salamat sa Panginoon. Tayo muli ay pinagsama niya at nagkita-kita para makapag-fellowship. Matagal-tagal na po tayong nakapag-fellowship. Kaya nung Martes, tuwan-tuwa kami. At nagkaroon ng fellowship doon po sa Gumaka, Quezon. Sovereign God Bible Doctrine Baptist Church. Matindi yung pangalan ng church nila. Sovereign God Bible Doctrine Baptist Church. Ano pa hanapin mo ron? May Sovereign God na, may Bible Doctrine pa, may church. Ito. Masaya yung fellowship doon. Masaya kasi nakapakinig tayo doon ng salita ng Panginoon. Sabi nga ni Elder Alex kanina, tinalakay niya kasi doon, sovereignty of God. So, sovereignty of God sa Gumaka, sovereignty of God dito sa Kalamba, sovereignty of God sa lahat ng mga churches. Kahit araw-araw mo yata talakayan ng sovereignty of God hindi ho yan nakakasawa. Mas lalong tinatalakay, mas lalong kumikinang, lalong gumaganda, lalong nahayagan tayo tungkol sa mga kalaliman ng kaisipan ng Diyos. At yun naman talaga ang purpose ng pagparito ng ating Panginoon, na may pakilala niya ang isang tunay na Diyos. That they might know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ. So, yan naman talaga ang dapat nating maging prayer, na makilala o lubos pa nating makilala ang Diyos. Kasi hindi naman natin mauubos yan Kasi ang Diyos incomprehensible. Yung mga nalalaman natin, yung mga pinahayag sa atin ng Panginoon, tuldok lang po yan. Hindi pa yan ang kabuuan ng Diyos. Malalim po ang Diyos. Kaya, salamat na lang at mayroong ganyang mga pangangaral. Diba? May mga ganong katotohanan.
So kanina, yung mensahe na pakinggan po natin, so yun na po yung sovereignty. Explain na po sa atin ang sovereignty ng Diyos sa iba't ibang mga aspeto at aplikasyon. So ito namang mensaheng tutungayan natin, tamang-tama, part 2 ito, part 2. Mayroong relevance, mayroong connection. Ito yung sovereignty of God, titingnan po natin sa isa na namang aspeto o aplikasyon. Ako po bilang mangaral, dapat alam din po yan lahat ng mga tunay na mangaral ng Diyos. Na tayo po bilang inatasan na magpaliwanag, magpahayag ng salita ng Diyos. Malaki pong ating responsibilidad at pananagutan. Dapat yung ating pong ipinangangaral, ating pong itinuturo ay tama. Talagang Word of God. Di ba? Isa sa mga pangunahing kinakailangan o fundamental requirement in expounding the Word of God is to preserve the balance of truth. Hindi ko alam kung nalalaman yan lahat ng mga mangaral. Kasi ang Bible po, napakaraming truth sa Bible, ano? Parang ano yan parang coin. May two sides palagi. Kasi pag hindi natin nakita yon, may tendency tayo na mapunta from one extreme to another. Kaya dapat ibabalance. For example, si Jesus Christ, tinuturo ng Bible si Jesus Christ, both God and man. Ang nakita lang ng iglesia, tao lang. Hindi God. You see? Parang tinuturo sa Bible yan, God and man. Pagdating sa evangelism, naniwala tayo sa election, niwala rin tayo sa evangelism, the preaching of the gospel. Pag hindi natin binalance yan, di matutulad tayo sa mga hardshell Baptist. May elect ang Panginoon, naka-ordain na maligtas yan, maaliligtas din yan. Kahit hindi ka na mag-evangelize, kahit hindi ka na mag-preach ng gospel, you see, na out of proportion, out of balance. Kaya dapat i-preserve the balance of truth. So, ang gagawin natin ngayon, ibabalance natin yung God's sovereignty sa human responsibility. Kailangan balanse ho yan. So, tatalakayin natin yung decrease ng Diyos. At the same time, pagkatapos niyan ay yung man's responsibility and accountability. May pananagutan din ang tao. Dahil ang tao ay may responsibilidad, meron siyang dapat gawin, meron siyang tungkulin na dapat gawin ayon sa iniutos ng Diyos. Pag hindi niya ginawa yon, may consequence. Mananagot siya. Yan. So dapat i-balance natin yan. Yung God's decrease sa responsibilidad at pananagutan ng tao. Alright. Dahil nga baka mauwi sa extreme. From one, ang extremity kasi ganito parang pendulum no? From one extreme to the other extreme. From one extreme to another extreme. Ganyan po nangyayari. Pagka palaging sovereignty of God ang bibigyan natin ng emphasis, baka mauwi yan sa fatalism. Ano ba ang fatalism? Nagulat ako kasi tinignan ko sa dictionary meaning ng fatalism. Yung meaning ng fatalism, yun din yung meaning na tinuturo natin about God's sovereignty. Sabi, ang fatalism is a doctrine na ang mga events ay fixed or predetermined in advance by fate, F-A-T-E, hindi F-A-I-T-H, by fate or destiny. Yun lang ang pagkakaiba sa atin, determined by God. Hindi yung kapalaran. Kasi yan ang kapalaran mo, ito kapalaran niya. Sino yung nag-determine niya yung kapalaran? Di ang Diyos pala kapalaran. Alam natin na may Diyos ang nag-determine, di ba? Totoo naman yun. Kaya lang, sabi pa ng fatalism, dahil dyan, walang kakayahan o walang magagawa ang tao para baguhin ang lahat. O tama naman yun Kanina, yun nga in-emphasize kanina. Wala na magagawa doon. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang mangyayari.
So sa fatalism, tinuturo nila, humans cannot do anything to change the events. Oh, anong problema doon? Tama naman yun. Ang problema ganito, nawala na yung accountability and responsibility. You see, that is the danger. Pagka nakafocus lang sa sovereignty of God at hindi ibinalance sa human responsibility and accountability. So, kanina binigyan natin example yung Arminianism, yung fatalism versus Arminianism. Kasi pagka too much emphasis on God's sovereignty, fatalism. Pag too much emphasis sa human responsibility, that is Arminianism. Doon nagkamali ang mga Arminians. Puro na lang yung role, yung responsibility, yung gagawin ng tao to the exclusion of God's sovereignty. Kaya ang nangyayari tuloy, ang tao na ang determiner ng kanyang kapalaran, hindi na Diyos. So yun ang extreme. See? On the other hand, pagka naman sovereignty of God, wala na, bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos kung yayaman o hindi. Total naman, sabi naman sa Bible ang Diyos ang nagpapayaman, ang Diyos ang nagpapadukha, kaya kahit ako magsipag na magsipag, bahala Diyos. You see? Hindi na magsisipag, hindi na maghahanap buhay, magiging tamad na, wala nang gagawin, wala nang duty, wala nang responsibility. Yun naman ang mali. You see? Pag hindi ho binalance po yan. So, maaaring magkaroon ho tayo mga kapatid ng baka kasi magkaroon tayo ng maling pagkaunawa sa sovereignty of God. Kaya magandang pagkakataon ito na dito may paliwanag ang lahat. Okay? Kasi naituro ang sovereignty of God. Alam niyo bang pabor din si Satan dyan? Sabi ni Satan, sige, magturo kayo mga sovereign gracer, magturo ng sovereignty of God. Turo kayo sovereignty of God dyan sa church nyo, hindi ako against dyan. Magturo kayo na magturo. Huwag lang kayong gagawa. Bahala ang Diyos dyan, siyang gagawa dyan. You see? Ganyan ho mangyayari ho dyan. Ang doctrinal error or heresy ay it is not so much the denial of truth. Doctrinal error or heresy is not so much the denial of truth. It is the perversion of truth. So agree Satan, turo ka ng sovereignty. Kaya lang, pinipervert. Baka magkaroon tayo ng maling konsepto at pagkaunawa. Then magkakaroon tayo ng maling aplikasyon. Listen, halos lahat ng mga doctrinal error, sa totoo lang, it's a mixture of truth and lies. It's a mixture of right and wrong. It's truth perverted. Yung truth ay hindi proportioned. Kung baga sa joints, out of joints, wala sa ayos. Truth disproportionately held and taught. Ang katotohanan kasi ng Diyos, pwede natin may halintulad yan sa isang makipot na daan na sa magkabilang gilid ay isang mapanganib at nakawawasak na bangin. Yeah. Either side. In other words, yung truth po, yan ho ay nakahimlay o nakalatag sa gitna ng dalawang banging mali. Sa dalawang banging maling aral o dalawang bangin ng kamalian. Kaya pag hindi o binalansi o yan, delikado. So ngayon, titingnan po natin ang ilan sa mga examples sa Bible. Okay? Buksan natin ating mga Bible sa Jeremiah. Kanina nabanggit na ni Elder Alex yung mga sample nating titingnan. Mabuti, nabanggit na po yan. Tingnan na po natin ulit ng pahapyaw tungkol mo sa Israel. Sa Jeremiah chapter 4. Jeremiah chapter 4. Dito po sa talatang 6. Okay. Ito, decree ng Panginoon. Ito, may plano ng Diyos. Ayon sa kanyang sovereignty. Look at in verse 6.
Set up the standard toward Zion. Retire, stay not. For I will bring evil. May planong Diyos. He will bring evil from the north. Ano itong evil? Ano itong north? And a great, itong evil ay magkukos ng great destruction. Kanino? Sa Judah. Ang bayan ng Diyos. Mayroon pang binanggit sa verse 7. The lion is come. Sino kaya ang lion ito? Is come up from his thicket and the destroyer of the Gentiles or nations. So destroyer pala ito. Is on his way, he is gone forth from his place to make thy land desolate, and thy city shall be laid waste without an inhabitant. Ayan ang niluluto ng Diyos. May plano siya against Judah. Now, ano po ito? Pinaliwanag yan in chapter 5 verse 15. Sabi ng Panginoon, Lo, I will bring a nation. Ayun. Nation pala yun. Ito pala yung nation from the north. Lo, I will bring a nation upon you from far, O house of Israel, said the Lord. For it is a mighty nation. It is an ancient nation. A nation whose language thou knowest not, neither understandest what they say. So yun po yung nation na galing sa norte na siya ang magdadala ng evil, great destruction sa Judah. Kasi yun lion. In Jeremiah chapter 25, yan. Jeremiah chapter 25, ito na yun. Now, bakit gagawin ng Diyos yan? Dahil sa kasamaan ng Israel. Dahil they serve other gods. Kinalimutan na nila ang kanilang Diyos. At nag-serve sila sa other gods. Hindi sila sumunod sa Panginoon. Hindi sila nakinig. They obeyed not the voice of the Lord. They became so disobedient and they rebelled against God. Therefore, God proclaimed judgment against Judah, against His people. At ang gagawin ng Diyos, kung paano niya i-execute yung kanyang judgment, gagamit siya ng bansa from the north. Great destruction ang idudulot niya. In Jeremiah chapter 25. Ito yung kanina, ito sana yung 70 years dito nagsimula. Bagamat meron din po sa chapter 29 na binasa natin, o binasa ni Elder Alex kanina. Pero dito nagsimula Jeremiah 25. Look at in verse number 8. This is the reason. Ba't gagawin ng Diyos yan? Therefore, thus said the Lord of hosts, because ye have not heard my words, mag-iingat po sa mga hindi nakikinig na salita ng Panginoon. Dising. Hinantok na no? Alright. Verse 9, Behold, I will send and take all the families of the north. You see that? All the families. Meaning, the nation. Babylon, said the Lord. And Nebuchadnezzar, siya yung lion, na magdudulot ng great destruction. The king of Babylon, tinawag ng Panginoong my servant, and will bring them against this land and against its inhabitants and against all these nations round about, and will utterly destroy them and make them an horror and unhissing and perpetual desolation. Yan yung evil na pinaplano ng Diyos na gagawin niya sa kanyang bayang Israel dahil sa kanilang mga kasalanan. Yan ang decree. Decree yan, ha? Decree yan. And then, in verse, talang tayo sa verse 11. Tuloy natin, and this whole land shall be a desolation and an horror, and this nation shall serve the king of Babylon, how many years? 70 years. Tapos inulit yan sa chapter 29. Pupuntahan din natin yan, maya-maya. Alright. So yan ang decree. Alright? Ang gusto ko na ituon natin ating atensyon doon kay King Nebuchadnezzar at sa Babylon. Tinawag ng Panginoon si Nebuchadnezzar na may servant. Ano ba si Nebuchadnezzar? Mabuting hari, masamang hari? Napakasamang hari ho niya. Hindi kumikilala sa Diyos yan. Pagano nga ho yun, nagpagawa nga ho ng malaking ribulto yun Gusto niya na tao sumamba doon O pati siya, sambahin na rin Pagan po ito. Godless po ito. Ruthless. Walang awa ito. Walang patawad po ito. Napakasama. Pero, bakit siyang gagamitin ng Diyos?
Di ba? Bakit siya tinawag na may servant? Siya yung gagamitin ng Diyos na kanyang battle axe sa Isaiah, Jeremiah chapter 50, kung di ako nagkakamali, tinawag siyang may battle axe, palakol. Siya ang weapon of God's indignation against His people Israel because of their sins. Parusahan ng Panginoon. So si Nebuchadnezzar ang gagamitin. Pero ba't siyang gagamitin? Instrument siya. So ngayon, pwede bang sabihin ni Nebuchadnezzar, ako pa lang instrument ng Diyos, ako pa lang nasa kanyang decree, ako nasa kanyang plano. So, pasensya na kayo, mga Hudyo, pasensya na kayo. Kung kayo pagpapatayin ko, ginagawa ko lang ang kalooban ng Diyos. Ganun ba yun? Ibig bang sabihin, wala nang pananagutan? Si Nebuchadnezzar? Hindi ho. Kasi ang sabi rito, verse 12. Tingnan nyo. And it shall come to pass. O pag nangyari na yun, natupad na yung decree ng Panginoon. When 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon. You see? And that nation, the nation and the lion, paparusahan din ng Panginoon. Saith the Lord, saith the Lord. Bakit? For their iniquity and the land of the Chaldeans and will make it perpetual desolation. Parusahan din. Hindi po walang pananagutan, hindi po walang responsibilidad si Nebuchadnezzar. Bagamat siyang gagamitin ng Panginoon bilang kanyang panghampas sa kanyang bayang masama, ang Israel, gumamit ang Diyos ng isa ring bansang masama para parusahan ang isa ring bansang masama. Pero yung bansang masama na ginamit ng Diyos, hindi ho makaliligtas sa parusa ng Diyos. Paano yung pastor? Di ba yun Diyos naman gumamit dun Oo nga, pero lahat ho yan mga kapatid, ayon din yan sa will ni Nebuchadnezzar. Gusto niya yan. You see? Ang makikita nating sovereignty, yung kasamaan ni Nebuchadnezzar gagamitin ng Diyos. Tama-tama. Masama na si Nebuchadnezzar, hindi siya ginawang masama ng Diyos. Marami na siyang bansang mga nilupig, kinubkob, pinagpapatay ng mga mamamayan, isusunod niya ang Juda. Nasa puso niya na yan. At dahil alam ng Diyos yan, sovereign nga siya gagamitin niya yan. Kaya doon sa listahan ni Nebuchadnezzar, sabi ng Panginoon, idagdag mo nga yung bayan ko dyan sa mga lulupigin mo. Anyway, masama ka naman, talagang yan ang nature ng puso mo, pumatay ng pumatay, lumupig ng lumupig, na walang awa, sige, mapakinabangan nga yung kasamaan mo, pero pananagutin din kita. You see? Pagbabayaran din kita kasi voluntary mo naman ginawa yan. Gusto mo yan Yun nga lang, may plano ako. Ida-divert ko. Yung sinasabi dun sa preaching ni Elder Rivino, yung puso ng tao, di ba, sa Proverbs, parang ilog na ipinipihit ng Diyos yung puso ng hari. Saan man niya maibigin? Doon ida-direct ngayon ng Panginoon yung kasamaan. Hindi, bukat mo sa kaya tinawag niya may servant, instrumento siya, pero pananagutin siya ng Diyos sa mga kasamaan niya. You see? Paparusahan. Bakit niya parusahan? Ito, tuloy natin. Verse 14, for many nations and great kings shall make slaves of them also. So hindi lang Israel, hindi lang Judah, pati rin ibang nations. Kaya nga nabasa natin kanina, Gentiles. Kasama yon, lulupigin din ni Nebuchadnezzar yon. And their deeds, tuloy natin, for many nations and great kings shall make slaves of them also, and I will recompense them according to their deeds. There you are. According to their deeds, gagantihan ko kayo. I will recompense you. And according to the works of their own hands. Yung gagawin ni Nebuchadnezzar, sarili niyang deeds yun. Work of his own hands yun. Pero hindi niya alam under God's sovereignty. Hindi ka wala si Nebuchadnezzar sa responsibility. You see that? Hindi na pwede katwiran sovereign, siya may plano nito ano magagawa ko ako instrumento lang. Ako'y alipin lang, tumutupad lang sa kanyang kalooban. Kaya walang pananagutan dyan. Pwede ba yun? Maliwanag, papanagutin siya ng Diyos. Parurusahan siya.
Nakita ko natin? In Jeremiah pa rin. Chapter 51. In Jeremiah chapter 51, look at in verse number 24. And I will render unto Babylon and to all the inhabitants of Chaldea all their evil that they have done in Zion in your sight, saith the Lord. You see? Evil, laban sa evil. Evil, pagbabayarin din ng evil. Verse 56, talon tayo. Because the spoilers come upon her, even upon Babylon, and her mighty men are taken, every one of their bows is broken, for the Lord, look at this, for the Lord God of recompenses shall surely requite. Maniningil po ang Diyos. Yan ang example. You see, binalance po yung God's decrees sa human accountability. Another example. Tuloy natin ang istorya. Yan. Pagkatapos ng 70 years, may plano pa rin ng Diyos. Punta na tayo sa Jeremiah 29. After 70 years, anong susunod na mangyayari sa bayan ng Diyos? Ito na. Chapter 29. Dito po sa talatang 10 yung binasa kanina. For thus said the Lord, after 70 years are accomplished. Yan. At Babylon. Anong plano ng Diyos? I will visit you and perform my good word toward you, in causing you to return even unto this place. So, yan ang plano ng Panginoon. Ibabalik sila after 70. Ito yung restoration ng Israel. Verse 11, for I know the thoughts that I think toward you. Sa ibang mga translations, paborito to ng mga born again, ng mga Pentecostal. For I know the plans. Diba? Ganon, may nabasa na kayo mga ganyang translation. Diba? Sa mga poster, plan ang ginamit nila. For I know the plans that I think toward you, said the Lord. Plans of peace and not of evil, to give you unexpected end. So that's God's sovereignty. That's God's decrees. Ngayon ang tanong, wala nang gagawin ng mga Israelita? Wala nang gagawin ng mga Hudyo? Ay sige, Panginoon, salamat po, purihin ng Diyos. 70 years makakalaya na kami. So, Panginoon, maghihintay lang kami, ha? Pagkatapos sa 70 years, lalaya na kami. Ganun ba yan? Wala silang gagawin? Hindi. Sabi ng Panginoon, verse 12. May gagawin sila. Then shall ye call upon me. Yun, tatawag sila. And ye shall go and pray unto me. And I will hearken unto you. Verse 13. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. And if you do that, verse 14, I will be found by you. You see? I will be found by you, said the Lord. And I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations, and from all the places to which I have driven you, said the Lord. And I will bring you again into the place from which I caused you to be carried away captive. Hindi po sila iniwan ng Diyos sa kawalan, o kaya kawalan ng responsibilidad. Meron silang gagawin. Yung plano nila, o yung plano ng Diyos sa kanila, kailangan hilingin nila sa Panginoon. Hanapin nila ang Panginoon, manalangin sila, simula nang sila kubkubin for 70 years, hanggat walang deliverance, manalangin sila, magpakumbaba sa Panginoon, tumawag sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, promise niya, papakinggan ko kayo. Yan tanong, paano kung hindi nila ginawa to? Magkakaroon ng deliverance? Hindi pwede. Nakaon diyan. Diyan natin makikita the end as well as the means. If God ordained the end or purpose, He also ordains the means in accomplishing that purpose. Ang purpose ng Panginoon, palalayain sila. Yan ang kanyang purpose and inordain yan. Pero pati yung means kung paano sila palalayain, inordain ng Panginoon. Ano yun? Kinakailangan na tumawag sa Panginoon, kinakailangan manalangin, kinakailangan hanapin ang kanilang buong puso with all sincerity of heart and humility ang Panginoon.
before deliverance will take place. You see, God's decrees, human responsibility and accountability. Magkasama ko yan. Okay? Maging yung future restoration ng Israel. Ito in future. Hindi pa nangyayari yan. I-restore sila ng Panginoon. I-restore ng Panginoon sa Israel yung land. I-restore ng Panginoon sa kanila yung kingdom. At i-restore sila ng Panginoon back to God. Salvation, conversion ng Israel. Pinrapisay din po yan. Ni Jeremiah, pinrapisay din po yan ni Ezekiel. Tingnan natin si Ezekiel, the prophet Ezekiel. In Ezekiel chapter 36. In Ezekiel chapter 36. In verse number 25. Ito yung madalas nating binabasa pagka regeneration ng ating topic. Ito yung regeneration na mangyayari sa future Israel. Future. 25. 24 muna. Sige, para context. For I will take you from among the heathen or nations, Gentile nations. Kasi ang Israel ngayon, nasa pangangalat na eh. Pagamat may bumalik ngayon, pero kalahati pa lang ng population nila, hindi pa ho yan ang bayan ng Diyos. Yung state of Israel, hindi pa yan ang bayan ng Diyos. Marami pa rin sa mga Hudyo nasa pangangalat. Kalahati pa ng kanilang population nasa pangangalat pa. At may mga Hudyo ay bumalik. Again sila. May mga Hudyo hindi nila kinikilala yung state of Israel eh. Hindi nila bandera. Sinusunog nila yun. Kinukundin na nila yung galang presidente. Hindi nila kinikilala yung presidente nila yun. So, nasa pangangalat pa rin eh. Pero itong pangako ng Panginoon, I will take you from among the nations, Gentile nations, and gather you out of all countries, and will bring you into your own land. Yan ang restoration. The land. Diba? Restore. 25. Then, I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols I will cleanse you. Ito na yung restoration back to God. Spiritual conversion. Paano gagawin ng Diyos yan? Paano sila ikaw convert? Tuloy, verse 26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. 27, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep mine ordinances, and do them. And you shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be. Doon pa lang sila magiging bayan ng Diyos. Future pa, no? Ngayon, pwede ba sabihin ng mga Diyo, ay sige, hintayin na lang ako namin ganyan. Maghihintay lang po kami. Wala kaming gagawin. Hindi. Sabi ng Panginoon, katulad din nabasa natin kanina, kailangan mag-seek kayo, kailangan mag-call kayo, kailangan mag-pray kayo. Ganyan din dito. No? Tingnan niyo verse 37. Bagamat nakadecree na yan, pero kailangan pa nilang hilingin yan. Thus saith the Lord God, I will yet for this be inquired of by the house of Israel to do it for them. Although it's already in my plan. Ito na decree ko, but you have to ask me to do it for you. That's responsibility. That's duty. See? Hindi mo bumabangga sa sovereignty ng Diyos. I will increase them with men like a flock. You see, God's sovereignty does not teach laziness. Okay? God's sovereignty does not teach alam mo yung stoicism, stoic, yung bang damdamin o konsensya na hindi nababagabag, hindi naantig, o kaya yung bahala na. Bahala ng Diyos. Hindi mo ganun ang sovereignty. Sa isang aspeto, gano'n, pero hindi sa lahat ng aspeto. Yun po yung nililinaw po natin dito, mga kapatid. At
lilinawin pa natin yan. Binibigyan lang natin diin yung tungkulin ng tao na dapat niyang gampanan. Kasi baka ma-out of focus yun eh. Kaya nga, sinisikap nating balansihin. Another example, doon naman sa Numbers chapter 14, yung si Moses. Numbers chapter 14. Another example, mga kapatid. Ito, maganda to. Dito, nagalit ng Diyos sa Israel. Lilipulin niya na. Nung mga Hudyo nasa wilderness, kasi walang ginawa ang mga Hudyo o mga Israelita. Puro reklamo ng reklamo, reklamo ng reklamo. In fact, in chapter 11, nagreklamo sila. Nanawa na sila dun sa mana. Gusto naman nila maiba. Humihingi ng laman, flesh, karne. Hanggang sa kinutya na, hinahamak na nila. No? Anong tawag doon? Yung dinustaan nila yung mana ng Panginoon, puno lang mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi. Puro lang mana, sukan-sukan na kami sa mana. Halip na magpasalamat sa Diyos. Baka may ganyan tayo dito. Naririnig ng Panginoon ang murmurings ng kanyang mga anak. At ang Diyos ay nadi-displeased. Hindi siya nasisiyahan. Hindi siya nalulugod. Sa murmurings and complain ng kanyang mga anak. So, ganun dito. Ang context nito, mga kapatid, di ba, nagpasugo ang Diyos kay Moses ng spice para tiktikan yung Canaan. Para malaman nila kung anong klaseng lupa yun, kung totoo nga ba sinabi ng Diyos na yan ay land of flowing with milk and honey. So nung nakapunta na sila ron, kita nga nila, land flowing with milk and honey. In fact, tinestify yun ni Joshua at ni Caleb. Maganda yung lupa, talagang productive, etc. Teka, so may mga kasama siya, mga tares, mga discourager, diniscourage. Maganda yung lupa. Pero nandun yung mga kaaway. Nakita din namin yung mga anak ni anak. Alam niyo yun? Mga anak ni anak, mga higante ho yun. Na ang mga height nun, mababa lang naman, mga 9 feet to 13 feet. Yun. Hanggang 13 feet. Mga higante. Ay, di na-discourage yung mga tao. Ayun nga, reklamo na nga. Reklamo na naman kay Moses. Puro na reklamo. Nainis na ang Panginoon. Ito sabi niya. Numbers Leviticus Numbers chapter 14. Yan. Tingnan po sa verse 11. And the Lord said unto Moses, how long will this people provoke me and how long will it be before they believe me? Hindi sila niwala na dadalhin sila ng Panginoon sa lupang pangako eh. Na doon, papalain sila ng Panginoon, doon, pasasaganahin sila ng Panginoon. Kami paniwala nila, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang para dito na lang kami mamatay kasi walang libingan doon sa Egypt? Dito, malaki libingan dito. Yung pala paniniwala nila, no? Na sila yung nilabas ng Diyos para doon mamatay sa ilang at doon sila ililibing. Kita nyo? Unbelief. Kaya nga sabi sa Hebrews, they were not able to enter in because of unbelief. How long will these people provoke me and how long will it be before they believe me? For all the signs which I have shown among them. Verse 12, ito na. I will smite them with a pestilence and disinherit them and will make of thee a greater nation and mightier than they. Ano gagawin ng Panginoon? Lilipulin niya na. At mula kay Moses, doon siya kukuha ng bansa. Ngayon, ano naging response ni Moses? Ganito ba? Panginoon, kayo ho ang Diyos. Kayo po ay sovereign God. Kayo ho ang nagdi-decree ng lahat ng bagay. Kung yan ho ang pasyan ninyo, wala akong magagawa. Alam naman, tutulang ko po yan. Sino ba naman ako para tumuto? So be it. Even so, God, for it's good in your sight. Ganun ba kanyang naging response? Hindi. Tingnan natin sa verse 13. And Moses said unto the Lord, then the Egyptians shall hear it. For thou broughtest up
this people in thy might from among them. And they will tell it to the inhabitants of this land, for they have heard that thou, Lord, art among this people, that thou, Lord, art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, and that thou goest before them by daytime in a pillar of a cloud and in a pillar of fire by night. Panginoon, pag ginawa niyo ho yan, balita ho yan. Kakalat po yan, parang marites. Malalaman ho yan ng mga Egyptians na yung Panginoon na naglabas sa Israel mula sa kanilang bayan, ayun, pinagpapatay doon sa ilang. Hindi niya nagawang idala o dalhin doon sa lupang sinabi niya ibibigay sa kanila. Yan o, malalaman nila yan. Tanyag na tanyag pa naman kayo na kayong Panginoong makapangyarihan sa lahat. 15. Now, kung papatayin ninyo sila, if thou shalt kill all these people as one man, then the nations which have heard the fame of thee will speak, saying, because the Lord was not able to bring these people into the land which he swore to give unto them, therefore he hath slain them in the wilderness. Wala. Di failure. Lalabas siya, failure. Kaya sabi ni Moses, and now I beseech you, nakiusap si Moses, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken, saying, the Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers unto the children, unto the third and fourth generation. Nag-appeal si Moses sa pagiging long-suffering ng Panginoon, umapila siya sa great mercy ng Panginoon, at namagitan siya na patawarin niya na yung kanyang mga kababayan. Sabi niya sa verse 19, pardon, I beseech thee, the iniquity of this people according unto the greatness of thy mercy, as thou hast forgiven this people from Egypt, even until now. Ano nakita natin? Hindi lang sovereignty ng Diyos. Alam ni Moses, sovereign ng Diyos. Pero alam din ni Moses, may other attribute pa ang Panginoon. Yung kanyang pagiging merciful, gracious, long-suffering, doon siya nag-appeal. Hindi sa sovereignty ng Panginoon. Doon siya umapila. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Sumagot, Panginoon. Sabi niya, huwag kang makialam, tumabi ka dyan. Hindi mo pwede. Pinakralan mo ako eh. Sabi ni Elder Alex, prayer does not change. Prayer does not change anything. Yes, totoo na ang prayer, hindi lahat na change. Kaya lang, tanong siguro sa, bakit ito na-change? Human responsibility. Tsaka yan, pasok din yan sa sovereignty ng Panginoon. Tinetest lang ng Panginoon si Moses. Alam mo na, nakita ko dito mga kapatid. Kasi umagri ang Panginoon eh. Verse 20, and the Lord said, I have pardoned according to your word. You see? Ayun, tanong, nabago ba ni Moses ang Diyos? Hindi. Kasi ganyan din talaga plano ng Diyos. Ano nakita ko dito mga kapatid? Ang sovereignty ng Diyos, hindi tayo ginagawang pipi. Binigyan tayo ng Diyos ng dila, binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip. Pwede din tayo mag-isip, pwede din tayo magsalita, pwede tayong mga tuwiran sa Diyos. Na hindi naman nagre-rebelde. Pwede nating sabihin, Panginoon, kung ganyan yung gagawin nyo, paano na? Mapapahiya tayo. Diyan yung makikita, mali yung itinuturo ng mga Armenians, na pagka daw tinuro mo sovereignty of God, ang tao daw robot. Robot ba yan? Nagpapaliwanag si Moses, nakikipagkatuwiranan siya sa Panginoon. Nagalit ba ang Panginoon sa kanya? Hindi. Pumayag na ang Panginoon, sige. Dahil yan ang hiling mo, I have pardoned according to your word. You see? Because this is our responsibility. This is our duty. To plead to God, to talk to Him. Sabihin natin yung ating mga salupin, yung ating mga nararamdaman, hindi magagalit ang Diyos. Hindi sabihin niya, ay, tumahimik ka. Huwag kang
Huwag ka naman magsalita. Hindi ko ganun. Kailangan ba siya, robot tayo. Tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magpaliwanag, di ba? Magtanong. Dami ko nabasa, mga lingkod ng Panginoon nagtatanong eh. Si Jeremiah nagtanong. Lalo si Job, pambira. Tinatanong niya Diyos. Mamaya, tingnan natin yan. Si David, how long, O Lord, how long? Naghihintay kasi siya. Wala pang deliverance eh. Basahin niyo yung Psalm 13. Puro siya, how long, how long, how long? Tatanong siya eh. Hindi mo masamang magtanong sa Diyos. Huwag lang tayong magre-rebelde sa Diyos. Binigyan tayo ng isip. Mag-isip tayo. Pwede tayong dalhin natin yung ating kaso sa Panginoon. Magsumamo tayo, makiusap tayo. Tingnan niyo, Panginoon, isang magandang halimbawa, yung Panginoon, di ba? Nasa decree ng Diyos, sa decree ng Father na iinumin niya yung saro, yung cup of bitterness, cup of suffering. Pero ba't iniling pa rin ng Panginoon, let this cup pass away from me? Hindi ba alam ng Panginoon niya, dapat inumin niya yun? Ba't niya pa iniling? Kasi nga, hindi nga robot ang tao eh. Nagalit ba ang Father niya? Hoy anak, alam mo naman na. Kaya nga kita sinugoy para inumin mo yan eh. Pati hilingin mo pa. So, pinagbabawalan ba ng sovereignty ng Diyos na tayo ay mag-request, humiling sa Panginoon? Hindi. Kaya lang, ang maganda sa attitude ng ating Panginoon, sabi nga, nevertheless, not my will, but thine be done. So, sunod pa rin siya. Mag-iingat lang tayo pag tayo magtatanong. Kaya naman tayo nagtatanong sa Panginoon, gusto natin makaunawa, makaintindi. Di ba? Na maunawaan natin yung nangyayari sa ating buhay, yung dealing ng Panginoon sa atin. Hindi natin naintindihan eh. Kung maaari lang sana ipaunawa ng Panginoon. Masama ba yun? Mamaya, pakikita natin. Si Job, nagtanong sa Panginoon. Pero hindi po dahil sa nagre-rebelde siya. Gusto lang niya ng sagot. Gusto lang niyang maliwanagan. Tinatanggap ng Panginoon yun. Ito nga eh. Kung si Moses hindi niya ginawa yun, ano kaya mangyari? Ano kaya mangyari? Diba? Nalipol na ang Israel. Tinitest lang ng Panginoon si Moses. Kita niya, ano kaya gagawin? Responsibility niya mag-plead or mag-intercede. Nag-intercede si Moses sa Panginoon. Punta na tayo kay Job. Job chapter 1. Hanggang ano oras ako, Pastor? Hanggang ano oras ako? Hanggat magutom po kami. Busog pa naman po kami. Mga 3, no? Gutom na gutom. Pag 3, kakat muna natin. Sabi ko, hanggang magutom, hindi hanggang gutom na gutom. Alright, Job chapter 1. So, pwede kayo mag-part 2. Makain muna kami, tapos part 2 pa. Sige, pwede. Tigil muna natin. Okay, pwede naman. Yeah. Para maganda ang okay na ba sa'yo? Okay na sa'yo? Okay na, okay. Sure? Yan ang na-ordained eh. Hindi ko kasi mga alas stress ka. Hindi, joke lang yun. Kami nagjo-joke. Gusto namin kayo papakinggan. Yeah, kung magbe-break mo na, okay lang. Okay. Baka gutom na nga. Alright, sige, i-reserve natin yan kasi dito tayo magpo-focus talaga kay Job. Para maganda kami pakinig sa'yo, busog kami. Kung makaling gutom. Tabayaan niya. Okay, sige. Nakakatuwa, adjustable ang preacher natin. Flexible, adaptable. Parang siyang I understand. Okay. May free time sila, dalawa lang ng speaker natin. Dalawa lang. Tapos ninyo, magka-testimony pa yung mga malating pastor. Okay, so lunch tayo kasi habang may eat pa yung pagkain natin, nanihanda ng mga mahal na kapatiran. Tapos, after that lunch, ay balik tayo dito. Okay? Minsan nga lang to mag-New Year na, di ba? Susulitin na natin. Sa tayo po ito yung lahat. Pastor, maraming salamat for your understanding.
for being flexible. Shall we all stand, mga kapatid? Exempted kayo. Hiningin natin si Brother Alex Jr. mag-pray sa atin dito sa harapan, please. Yung ating blessed new couple, new husband, and Brother Alex, talaga ako na-bless ka ng kasal. I'm so blessed. Tayo po manalangin sandali. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya at ano pong pag-iingat sa araw na ito. Kami po ay binigyan niyo po ng magandang panahon. Magandang magandang weather at hindi po masyadong maulan upang ang brethren Panginoon ay mapagsama-sama po at makapag-fellowship dito po sa Precious Seed. Salamat po sa presensya ng bawat kapatiran mula po sa iba't ibang mga simbahan, mula po sa malalayo pa, mula po yung malalapit. Salamat po sa inyong pag-ingat, sa mga nag-prepare, sa mga nag-asikaso po Panginoon, at mga naging blessed po Panginoon ang araw po na ito. Salamat po sa teachings of God's sovereignty. Inyo pong nilaan Panginoon sa mga speakers today. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy pong pag-enlighten sa amin about sa inyo pong pagiging soberanong Diyos na amin pong tinatayaan sa amin pong mga doktrina. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa fellowship ng bawat isa. Ang biyaya po Panginoon ang pagkasama-sama ng inyong mga anak na ngayon lang po ulit magkikita. After po ng tagal na pagkakaiwa-iwalay. Kami po Panginoon ay sumasama at hindi ng basbas sa inyong pong ingat at aming pong makakainin ngayong araw. Biyaya po sana sa bawat isa Panginoon ang fellowship hanggang sa rest of the day Panginoon. Kami po ay makauwi sa kanya-kanya pong mga tahanan at makapag-prepare naman po for tomorrow bilang inyo pong araw. Kami po ay lahat ay makasamba sa inyo pong mahalagang gawain. Idalangin po namin Panginoon ang lahat na ito sa pangalan po ng ating Jesus. Amen. 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 Please, okay. Let us serve one another, and let's after that prepare yourself to come back for our part 2 fellowship and preaching. Amen. Please. Nagkamali ako ng anticipation. Ng prediction pala. Akala ko 2 p.m. tapos na tayo. So, mag-extend tayo na konti sa fellowship at preaching. Kasi alam ko, Sunday bukas. So, but as God leads us. Pwede pa. Ano pa yung mga kapatid? Susulitin natin. 2 preacher lang eh. Diba? Ang taga Isabela nga, nandito eh. Diba? 21 hours.